Hindi ko malilimutan ang hiya ko. Pagkatapos ng kasal, humarap sa akin ang sarili kong anak na si Katrina at ang asawa niyang si Enrico. Walang awa, gusto nilang kunin ang lahat ng meron ako, parang wala akong dangal. Pinalaki ko si Katrina ng nag-iisa at tiniis ko ang pangiinsulto nila. Para sa kanila, isa lang akong matandang engineer. Walang utang na loob. Akala nila talunan ako. Pero ang hindi nila alam, itinago ko ang lihim na yaman ni Lolo Hilario. 450 milyong piso. Ngumiti lang ako at ang isang salita ko ang nagpatigil sa kanila. Gusto nila ng away? Hindi lang ito tungkol sa pera. Ibalik ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng lesson sa hustisya na hindi nila makakalimutan. Manood, mag-like at mag-share. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Nang ikasal ang anak kong si Katrina, itinago ko ang katotohanang nagmana ako ng 450 milyong piso mula sa lolo niya, ang aking yumaong ama. Salamat sa Diyos at hindi ako nagsalita dahil pagkatapos ng kasal, dumating ang asawa niya kasama ang isang notaryo at hiningi ang lahat. Wala siyang ideya kung sino ang kinakalaban niya. Ngumiti lang ako at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanilang mata at nagpanginginig sa kanilang kamay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng aming simpleng bahay sa Cebu City habang si Katrina ay nakaharap sa akin na may apoy sa kanyang mga mata. Enero 2024 noon at ang pagtatalo ay sumabog na parang bagyo na hindi ko nakita na paparating. Hawak niya ang isang mock wedding invitation. Ang makintab na papel ay lukot sa kanyang pagkakahawak. Tay, magpapakasal ako kay Enrico, gusto mo man o hindi, sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa paghamon. Naglakad ako pabalik-balik sa luma naming karpet. Ang kamao ko ay nakakuyom. Paano kami napunta rito? Ilang linggo lang ang nakalipas. Sa awkward family dinner na iyon, minamaliit ni Enrico ang dati kong trabaho sa engineering. Tinawag itong quaint na may ngisi na nagpainit ng dugo ko. Nanahimik ako noon para kay Katrina. Pero Chloe, mayabang siya, makasarili. Nakita ko kung paano niya trinatrato ang ibang tao, tulad ng text niya sa'yo noong nakaraang buwan, na tinawag niyang cute ang mga ideya mo. Hindi siya para sa iyo. Ibinato niya ang imbitasyon sa coffee table, kung saan ito dumausdos at napatumba ang nakadisplay na litrato naming tatlo. Ako si Katrina at ang yumaong nanay niya, si Elena, mula sa masayang panahon. Nabasag ang salamin sa pagtama, isang matalim na tunog na sumasalamin salamat sa aking puso. Nagsiselos ka lang dahil masaya na ako. Wala na si mama sa loob ng 15 taon, tay. Pinalaki mo akong mag-isa pero kailangan ko na ang sarili kong buhay ngayon. Mahal ako ni Enrico. Nag-propose siya sa biyahe namin sa Bohol. Tanda mo, huwag ka nang makialam. Kinuyom ko ang gilid ng lamesa sa kusina, namumuti ang buko-buko ng aking kamay. Baha ng alaala ang pumasok sa isip ko. Si Katrina, noong bata pa, pagkatapos ng aksidente ng kanyang ina, kumakapit sa akin sa mga walang katapusang gabi. Ang tatay ko, ang lolo niya, si Lolo Hilario, ay umalalay noon. Dinadala kami sa pangingisda sa baybayin. Tinuturuan siyang mag-chess sa kanyang cozy den. Palaging bumubulong ng payo tungkol sa pagtukoy sa mga mandaraya sa buhay. Namatay siya 2 buwan lang ang nakalipas sa edad na 80. Iniwan sa akin ang napakalaking mana, 450 milyong piso, mula sa kanyang matatalinong investment sa real estate. Binalak kong sabihin kay Katrina sa kalaunan, ngunit ngayon sa nagmamadaling kasal na ito. Hindi, may pakiramdam akong hindi tama. Katrina, pakiusap ko, lumapit. Pag-isipan mo, 1 taon pa lang kayong magkakilala. Bakit nagmamadali? Ang mukha niya ay napilipit sa galit. Umaalpas ang luha. Dahil mahal ko siya at kung hindi mo ako susuportahan, huwag kang pumunta sa kasal. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa sabit sa tabi ng pinto. Ang tela ay humahagibis na parang isang huling paalam at nag-walk out sa malamig na gabi. Bumagsak ang pinto. Umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Bumagsak ako sa armchair, nakatitig sa basag na litrato sa sahig. Sumikip ang dibdib ko sa pinaghalong galit at kalungkutan. Ang pagpapalaki sa kanya ay ang lahat sa akin. Nagtitipid sa aking pensyon pagkatapos mag-retire ng maaga.
para makasama siya sa kanyang mga school plays, sa kanyang mga heartbreaks. Tumulong si Lolo Hilario sa mga bills. Palaging sinasabi, protektahan mo ang dugo mo, Felipe. Pamilya lang ang meron tayo. At ngayon itong si Enrico na may flashy na trabaho sa real estate at ang mapagmataas niyang ina, si Carmela, na tinitingnan ang aming bahay na parang hindi namin ito karapat-dapat. Kinuha ko ang litrato, pinupunasan ng mga bubog. Siguro nagkamali ako. Siguro ambisyoso lang talaga siya. Pero sa kaibuturan, isang buhol ang nabuo sa sikmura ko. Masakit ang mga salita ni Katrina pero hindi ko siya hahayaang mahulog sa bitag. Ang mga papeles ng mana ay nasa desk drawer ko. Hindi pa nagagalaw simula noong tawag ng abogado. Salamat sa Diyos at hindi ko pa ito nabanggit. Kung alam ni Enrico, hindi, itatago ko muna ito para sa kanyang kaligtasan. Habang lumilipas ang mga oras, lumamig ang bahay. Naglakad ulit ako pabalik-balik. Inuulit ang away hanggang sa kinuha ko ang telepono ko sa side table. Mabigat ang telepono sa aking kamay habang dinidial ko ang numero ni Katrina. Ang screen ay nagliliwanag sa madilim na silid. 2 beses itong tumunog bago niya sinagot. Ang boses niya ay nag-aalinlangan. Tay, gabi na. Alam ko, sabi ko. Nakasandal sa dingding kung saan nakasabit ang mga litrato ng pamilya na parang tahimik na saksi. Hindi ako makatulog. Katrina, pasensya na kung nag-overreact ako. Kung masaya ka kay Enrico, nandoon ako sa kasal. May saglit na katahimikan, pagkatapos ay isang mahinang pagbuga ng hininga. Talaga? Oh, tay, salamat. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Masyadong mabilis ang lahat, pero tama ito. Makikita mo. Nag-usap kami ng kaunti. Ang excitement niya ay umaapaw habang inilalarawan niya ang venue. Isang charming hall sa downtown Cebu City. Pilit akong ngumiti sa aking boses, ngunit sa loob ay nag-aalinlangan pa rin ako. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako papunta sa study ko. Nag-iingay ang sahig sa ilalim ng aking paa. Ang desk drawer ay nagbukas na parang bulong. Inilalabas ang sobre mula sa abogado. Estate of Hilario Santos, 450 million. 50. Sinisil ko ito sa isang lockbox at itinulak sa likod ng closet. Dala ang sikreto na parang isang time capsule. Ang mga sumunod na linggo ay naging rutina ng pagkakasundo. Nagdala ng mas banayad na araw ang Pebrero. Binisita ko ang puntod ni Lolo Hilario sa tahimik na sementeryo sa gilid ng bayan. Malalaman mo ang gagawin. Tay, bulong ko. Sinusundan ng daliri ang nakaukit na petsa. 1943-2023. Tahimik niyang binuo ang yaman na yon. Nag-i-invest sa mga lokal na ari-arian habang itinuturo sa akin ang halaga ng pagiging discreet. Protektahan mo siya, sabi niya sa kanyang deathbed. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Nag-flashback ako roon. Si Katrina noong 10 anyos, tumatawa habang itinutulak siya ni Lolo Hilario sa duyan sa likod bahay. Ako isang byudo at overwhelmed. Umaasa sa kanya para sa payo sa mga pagre-rebelde ng kanyang teenage years. Pag-uwi, ibinaling ko ang sarili ko sa paghahanda sa kasal para mapunan ang agwat. Dumalo ako sa fitting sa bridal shop. Pinapanood si Katrina na umikot sa kanyang gown. Ang lace ay sumasalo sa ilaw. Ang ganda mo, sabi ko sa kanya. Niyakap siya ng awkward sa gitna ng mga salamin. Salamat, tay. Tumutulong ang nanay ni Enrico sa mga bulaklak. May magandang taste si Carmela. Ngumiti si Katrina, ngunit napansin ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang ngiti nang banggitin niya si Carmela. Pagkatapos ay dumating ang planning lunch sa isang cozy diner sa labas ng main road. Sumali sa amin si Enrico at Carmela. Ang kanilang mamahaling kotse ay nakaparada sa labas. Mahigpit na kinamayan ni Enrico ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay walang interes na tinitingnan ng menu. Felipe, buti naman at on board ka na. Man at on. Ang kasal na ito ay magiging top-notch. Si Carmela, na may perpektong buhok at designer scarf, ay lumapit. Oo, hindi kami nagtitipid. Deserving si Katrina ng pinakamahusay. Ang kanyang tono ay may halong pagmamataas na parang kailangan i-elevate ang aming pamilya. Habang kumakain ng sandwiches, nagpatuloy ang usapan, ngunit may tensyon. Narinig ko si Carmela na bumulong kay Enrico. Siguraduhin mong nasasakop ng prenup ang lahat, just in case. Tumango si Enrico, nakangisi.
Napatigil ang tinidor ko sa ere. Kasakiman ba ang naramdaman ko? Si Katrina ay masiglang nag-iistorya tungkol sa honeymoon, walang kamalay-malay. Nang gabing iyon, mag-isa sa kotse pa uwi, hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Ang remark na iyon ay bumabagabag sa akin. Dumaan ako sa opisina ng matanda kong kaibigan, isang abogado sa isang commercial building sa downtown, at kaswal na nagtanong tungkol sa privacy ng mana. Airtight iyan kung hindi mo ibubunyag, sinigurado niya ako, nag-abot ng isang pamphlet. Pero bakit itinatago? Nag-iingat lang, sagot ko. Isinilid ito sa bulsa. Dumating ang Marso na may sumisibol na mga puno at ang kasal ay nalalapit na sa Abril. Tinulungan ko si Katrina na mag-pack ng favor sa apartment niya, isang maliit na lugar na share na nila ni Enrico ngayon. Nagkalat ang mga kahon sa sala. Tay, napakasuportado ni Enrico, sabi niya, nagtatali ng ribbon. Kahit siya ang nagsuggest na bumili kami ng bahay, mas malaki. Tumango ako, ngunit sa loob ay nag-alarma ako. Ang background niya sa real estate ay may katuturan, ngunit ang pagtulak ay tila kalkulado. Ambisyoso iyan. Siguraduhin mong iyan talaga ang gusto mo. Huminto siya, hawak ang ribbon. Oo naman, bakit hindi? Nang gabing iyon, sa isang family dinner na host ni Enrico sa kanila, si Carmela ang nag-dominate sa usapan, ipinagyayabang ang kanyang mga business deals. Sumabat si Enrico, ang kanyang braso ay mayabang na nakaakbay kay Katrina. Nang iserve ang dessert, pie mula sa isang lokal na bakery, ang usapan ay napunta sa futures. Felipe, sigurado akong may savings ka mula sa iyong engineering days, kaswal na sabi ni Enrico. Matatalim ang kanyang mga mata. Idinepensa ko ito ng tawa. Sapat lang para mabuhay. Ngunit ang tingin niya ay nagtagal. At ang ngiti ni Carmela ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang umaalis ako, kumakaway mula sa porch. Isang lamig na hindi konektado sa gabi ang bumalot sa akin. Ilang linggo na lang ang kasal at may bumulong sa kanilang kilos. Gulo. Pumasok ako sa wedding hall sa downtown Cebu City noong Marso ng 2024. Ang mga floral arches ay naka-frame sa entrance na parang isang mapanlinlang na pangako ng kaligayahan. Ang pagkabahala mula sa family dinner na yon ay nanatili. Isang buhol sa aking tiyan habang inaayos ko ang aking tie at tiningnan ang mga tao. Nag-uusap ang mga bisita sa ilalim ng mga chandeliers. Ang kanilang chatter ay sumasabay sa mahinang musika. Ngunit nahuli ko ang matalim na tingin ni Carmela mula sa kabilang dako ng silid. Nakatayo siya sa tabi ni Enrico, parehong nakasuot ng tailored outfits na sumisigaw ng excess. Nagsimula ang seremonya kaagad. Naglakad si Katrina sa aisle na nakaakbay sa akin. Ang kanyang veil ay bahagyang kumakaway. Kinuyom niya ang kamay ko, bumulong. Salamat at nandito ka, Tay. Tumango ako, pilit na kalmado. Bagaman ang isip ko ay tumatakbo pabalik sa mga babala ni Lolo Hilario tungkol sa nagmamadaling kasalan. Nagpalitan ng vows. Ang boses ni Enrico ay matatag, halos rehearsed, habang idiniklara silang mag-asawa. Pumalakpak ang lahat, ngunit mekanikal akong pumalakpak. Pinapanood si Enrico na halikan siya ng may possessiveness na nagpainit ng ulo ko. Sa reception, ang mga mesa ay napuno ng Midwestern fare na pinalitan ng Filipino banquet. Lechon, pansit, lumpiang Shanghai, at steamed rice. Nag-navigate ako sa mga tao, bumabati sa mga kamag-anak, ngunit lumakas ang tensyon nang lumapit ako sa head table. Hinarang ako ni Carmela ng isang baso ng champagne, manipis ang kanyang ngiti. Felipe, ang quaint naman at mag-isa ka. Walang +1 mula sa iyong circles. Tinanggap ko ang baso, matatag ang hawak ko. Sapat na sa akin ang pamilya, Carmela. Congratulations sa araw na ito. Lumapit siya, mahina ang boses. Worked hard si Enrico para rito. Lucky si Katrina na i-elevate siya nito nang higit pa sa alam niya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa aking simpleng suit. Isang panunukso na hindi ko pinansin. Ngunit masakit iyon na parang asin sa sariwang hiwa. Sumali sa amin si Enrico, pinalo ang balikat ko ng masyadong malakas. Felipe, magandang turnout.
Ang toast mo mamaya. Keep it short ha, may schedule kami. Lumayo ako, naghanap ng upuan, ngunit narinig ko ang mga bisita na nagbubulungan malapit sa bar. Marrying up talaga siya, yan ang sigurado. Sweet ang tatay niya, pero ang bahay nila. Uminit ang pisngi ko. Sumayaw si Katrina at Enrico, tumatawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan na tumitingin sa akin, na parang naghahanap ng katiyakan. Dumating ang toast pagkatapos ng hapunan. Tumayo ako, itinaas ang baso, mabilis ang tibok ng puso ko. Para kay Katrina at Enrico, naway mapuno ang inyong buhay ng pag-ibig at respeto na nararapat kay Katrina. Siya ang mundo ko at nagtitiwala ako na pahahalagahan mo siya. May mga bulong ng pagsang-ayon, ngunit tumawa si Enrico sa kanyang mikropono. Salamat, Tay Felipe. Appreciate ang sentiment. At hey, sa mga deal kong malapit ng maklose, marami kaming pahahalagahan, bahay, biyahe, at kung ano-ano pa, wala nang scraping by. Kumalat ang tawa, ngunit tila pointed, parang isang veiled insult sa aking simpleng buhay. Idinagdag ni Carmela mula sa kanyang upuan, Indeed, progress is everything. Tiningnan ako ni Katrina ng isang apologetic look, ngunit hindi siya nakialam. Umupo ako, ang kamao ko ay nasa ilalim ng lamesa, tahimik na nangako na magiging mapagbantay. Hindi lang ito kayabangan, may bahid ito ng kalkulasyon. Habang lumalalim ang gabi, kinuha namin ang cake. Isang matayog na confection na may masalimuot na icing na contrasting sa kapaitan na tumataas sa akin. Sumayaw ako kay Katrina sandali, ang ulo niya ay nakasandal sa balikat ko. Tay, ignore mo sila, excited lang talaga sila. Excited sa ano eksakto? Mahina kong tanong. Pinaikot siya ng dahan-dahan. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay ngumiti. Sa future namin, it's bright. Ngunit habang tumutugtog ang band, nahuli ko si Enrico na bumubulong kay Carmela. Magkadikit ang kanilang ulo. Masiglang nag-gesturing. Ano ang binabalak nila? Ang twist ay tumama sa garter toss. Inihagis ni Enrico ito ng may flair, lumapag malapit sa isang grupo ng kanyang mga kasamahan. Nagbiro ang isa ng malakas, pustahan, susunod ang mana. Tinawanan ito ni Enrico, ngunit nagtama ang mata namin sa loob ng isang split second, matalim at may alam. May hinala ba siya tungkol sa estate ni Lolo Hilario? Bumilis ang pulso ko. Salamat sa Diyos at itinago ko ito. Nagtapos ang gabi sa pamamaalam. Niyakap ako ni Katrina ng mahigpit sa labas. Love you, Tay. Honeymoon in the works. Kausapin kita soon. Pinanood ko ang kanilang kotse na umalis. Ang tail lights ay kumupas sa gabi. Ang buhol ng pag-aalala ay humihigpit. Ano ang naghihintay sa kanya sa bagong buhay na iyon? Isang linggo ang nakalipas. Tumunog ang telepono ko sa tahimik ng aking sala. Ginising ako mula sa isang libro. Malapit na ang Abril at ang mga araw ay tumagal na may hindi mapakaling mga text mula kay Katrina, maiikling updates tungkol sa pag-aayos. Walang malalim. Nag-flash ang pangalan niya sa screen at mabilis akong sumagot. Katrina, okay ka ba? Pumiyok ang boses niya. Sinisigawan ang mga salita. Tay, pakiusap. Sunduin mo ako. Hindi ako pwedeng manatili rito. Mali ang lahat. Bumagsak ang puso ko. Ano ang nangyari? Nasaan si Enrico? Basta, pumunta ka. Nasa labas ako kasama ang mga gamit ko. Bilisan mo. Binaba niya ang tawag, iniiwan akong nakatitig sa telepono. Nagmamadali ang isip ko. Kinuha ko ang susi ko, ang jacket ko ay kalahating suot, at nagmadali papunta sa kotse. Umugong ang makina habang umaalis ako sa driveway. Ang pamilyar na mga kalye ng Cebu City ay blurring sa ilalim ng mga streetlights. Nagsimulang umulan, sumasalamin sa bagyo sa loob ko. Ano ang ginawa niya? Nag-flashback sa kasal, ang kanyang nagliliwanag ng ngiti ay nagbanggaan sa bangungot na ito. Nagtatanong ako araw-araw sa pamamagitan ng messages, nararamdaman kong lumalabo ang kanyang mga sagot, ngunit brush off niya ang mga pag-aalala ko. Pagkatapos ng 50 na minuto, lumiko ako sa kanilang kalye sa upscale suburb. Ang headlights ay humihiwa sa ulan. Nakatayo si Katrina sa porch, dalawang maleta sa kanyang paanan. Ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang mukha, nanginginig ang balikat.
Walang ilaw sa loob. Ang bahay ay madilim at walang laman. Tumalon ako palabas. Nabasa ang aking damit habang nagmamadali ako sa kanya. Katrina, sumakay ka sa kotse. Kunin natin ang mga bag mo. Niyakap niya ako. Inilibing ang kanyang mukha sa aking balikat. Tay, salamat. Wala sila. Siguro kasama ang nanay niya, nagdiriwang ng kung anumang scheme ang meron sila. Nilagay ko ang mga maleta sa trunk. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking pagpapasya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Sinaktan ka ba niya? Pumasok siya sa passenger seat, pinupunasan ang kanyang mga mata ng manggas. Hindi pisikal pero masama. Umalis na lang tayo. Kailangan kong lumayo rito. Sinimulan ko ang kotse. Dahan-dahang umaalis. Ang mga wipers ay sumasayaw ng ritmiko. Ang suburb ay kumupas sa likuran namin. Pinalitan ng mas tahimik na mga kalsada na pabalik sa lugar ko. Magsimula ka sa simula. Kung ano man yan, aayusin natin. Kumuha siya ng isang nanginginig na hininga, mahigpit na hawak ang door handle. Pagkatapos ng honeymoon talk, hindi natuloy. Sabi niya masyadong busy sa trabaho. Nag-away kami. Pagkatapos, kahapon, nakita ko ang mga papeles. Divorce papers tay nakatago sa drawer niya at mga messages sa telepono niya sa ibang babae. Plano niya ito. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Galit ang dumaloy, ngunit pinanatili kong pantay ang boses ko. Divorce na agad at nag-cheat? Umagos ang luha sa kanyang mukha. Mas masahol pa, binanggit niya ang tungkol sa pagkuha ng assets sa isang tawag kay Carmela. Kumunot ang noo ko. Naaalala ang mga kwento ni Lolo Hilario tungkol sa kanyang property deals. Tay, nag-uusap ba siya tungkol sa iniwan ni Lolo Hilario? Hindi mo man lang nabanggit ang isang will. Umiling ako, binaliwala ito. Wala pang masasabi, Katrina. Mag-focus muna tayo sa pag-alis mo rito. Parang inaasahan nila na may pera ka o si Lolo Hilario. Hinarap ko siya at tumawa siya. Sabi niya naive ako na ang kasal ay isang step up para sa akin. Pero ngayon hindi na worth it. Ang twist ay bumaon sa akin. Hindi lang pagtataksil, kundi isang kalkuladong paghahanap para sa mana na itinago ko. Inabutan ko siya ng tissue mula sa glove box. Nagtama ang mga daliri namin. Bakit ngayon? Ano ang nagbago? Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang lahat, pero paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa iyong finances. Nagtatanong. Nang sinabi kong wala kang malaking pera, naging malamig siya. Tay, hindi ko pinansin ang mga babala mo. Humihingi ako ng tawad. Lumiko kami sa aming kalye. Ang mga ilaw ng bahay ay parang nag-aanyaya sa ulan. Ngunit huminto siya, nakatingin sa labas ng bintana. Mayroon pa, sabi niya, if I leave quietly, no fuss. Pero sa tingin ko, may hinahabol sila. Baka ang bahay. Oh, teka, may iniwan ba si Lolo Hilario na hindi ko alam? Tiningnan ko siya. Ang tanong ay nakabitin habang papalapit kami sa driveway. Inabutan ko si Katrina ng tissue habang nagmamaneho kami sa mga kalsadang basa sa ulan ng Cebu City. Ang mga wipers ay patuloy na gumagalaw. Heto, punasan mo ang mga mata mo, mahina akong sabi. Pinananatili ang isang kamay sa manibela. Huwag kang magmadali, pero sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi natin ito maaayos kung hindi ko alam. Idinikit niya ang tissue sa kanyang mukha. Ang mga fibers ay kumapit sa kanyang basang balat na parang marupok na mga pagsisisi. Nagsimula iyon pagkatapos mismo ng kasal. Hindi pa kami nagpunta sa honeymoon na ipinangako niya. Sabi niya masyadong maraming trabaho. Pero kahapon, umuwi ako ng maaga mula sa opisina. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Nandyan ang kotse niya. Pero masyadong tahimik ang bahay. Pumasok ako at may narinig akong mga boses mula sa kwarto. Hindi lang boses niya. Boses ng babae, mula sa opisina niya. Sa tingin ko, magkasama sila. Natigilan ako sa pinto, Tay. Hindi man lang siya humingi ng tawad nang makita niya ako. Nagalit lang siya na parang inistorbo ko ang isang bagay na walang halaga. Namuti ang buko-buko ko sa manibela. Galit ang dumaloy pero nilunok ko ito. Nag-focus sa kalsada sa harap. Ang mga headlights ay tumatagos sa fog na nanggagaling sa dagat. At ang divorce papers? Nabanggit mo ang mga messages. Tumango siya, kinuyom ang tissue sa kanyang kamao.
Pagkatapos ko siyang harapin, itinulak niya ang mga papeles sa akin. Sabi niya, "Sign them quick, no fuss." Pero kinuha ko muna ang telepono niya. Text sa babae, pabalik-balik sa loob ng buwan, at kay Carmela din. Nagpaplano tungkol sa assets at kung paano makukuha ang family fortune. Paulit-ulit niya akong kinukulit tungkol sa will ni Lolo Hilario. Nagtatanong kung may itinago ka. Sinabi kong, wala, pero tumawa siya. Sabi niya, bulag ako. Tay, dapat nakinig ako sa iyo mula pa sa simula. Ang mga babala mo sa dinner na iyon. Ipinagtanggol ko siya, pero sa kaibuturan nakita ko ang red flags, tulad ng text na hindi ko pinansin bago ang kasal. Nagbiro siya sa isang kaibigan tungkol sa pag-aasawa sa pera. Akala ko harmless lang. Ang twist ay tumama sa akin na parang suntok. Hindi lang infidelity, kundi isang kalkuladong paghahanap para sa mana na ibinaon ko. Tiningnan ko siya, nakita ang maliit na batang pinalaki ko na nasasalamin sa kanyang pagod na mga mata. Mga alaala ang lumabas, nakaluhod sa puntod ni Lolo Hilario noong nakaraang buwan. Nangako na poprotektahan siya tulad ng pagprotekta niya sa amin. Hindi mo ito kasalanan, Katrina. Siya ang manloloko. Aayusin natin ito, abogado. Kung ano man ang kailangan, ligtas ka na ngayon. Hinubad niya ang singsing ng kasal niya. Ibinagsak ito sa cup holder na may mahinang kalansing. Ang tanga-tanga ko. Nagmadali sa lahat para saan? Kalayaan? Pag-ibig? Isang kasinungalingan yon. Lumiko kami sa aming kalye. Ang pamilyar na mga bahay ay blurring sa ulan. Pumasok ako sa driveway, pinatay ang makina. Pumasok ka. Ayusin natin ang mga gamit mo pagkatapos mag-usap pa tayo. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit, isang malayo na ugong ang umalingaw-ngaw, hindi kulog, kundi isang paparating na kotse. Ang mga headlights ay humihiwa sa ulan na parang mapang-akusa na mga sinag. Ang kotse ay huminto sa curb, ang graba ay tumilapon sa ilalim ng gulong, at tumalon si Enrico palabas. Ang mukha niya ay napilipit sa galit sa ilalim ng matinding sikat ng street lamp. Maagang Abril na ngayon, ilang oras lang mula nang dalhin ko si Katrina pauwi. Uminom siya ng tsaa sa kusina, nagbuhos ng mas maraming detalye sa pagitan ng pag-iyak. Pagkatapos ay natulog ng bahagya sa sofa habang ako ay naglalakad. Ang aking pagpapasya ay tumigas na parang bakal. Ang komprontasyon na inaasahan ko ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Lumabas ako sa bakuran. Ang malamig na hangin ng gabi ay humihigpit sa aking balat. Ipinuwesto ang sarili ko sa pagitan ng bahay at niya. Enrico, umikot ka at umalis. Hindi siya pupunta saan man kasama mo. Isinara niya ang pinto niya, naglalakad papunta sa akin, nakakuyom ang kamao. Nasaan siya? Katrina, lumabas ka rito. Hindi pa ito tapos. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga bahay ng kapitbahay. May ilang porch lights na kumikislap bilang tugon. Nanatili ako sa kinatatayuan ko, nakakross ang braso. Nasa loob siya, ligtas. Nagtaksil ka sa kanya, nag-cheat at ngayon tapos na kayo. Umalis ka sa ari-arian ko bago ako tumawag sa pulis. Tumawa siya ng mapait, huminto malapit sa akin. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Ligtas mula saan? Sa sarili niyang mga pinili. Nag-sign up siya para sa kasal na ito. At ikaw, nagtatago ng kung anumang scraps ang meron ka. May kakilala si Carmela. Hihilahin namin ito. Kukunin namin ang sa amin. Sa tingin mo, pinoprotektahan mo siya? Pinapabagal mo lang ang hindi maiiwasan. Ang panunukso ay nagpalakas ng aking pagsuway. Nag-flashback sa wedding reception. Ang kanyang may-abang na toast tungkol sa progress. Ang condescending nods ni Carmela. Minamaliit nila ako noon at ngayon. Hindi gagana ang mga banta. Umalis ka o tatawagan ko iyan. Walang gusto si Katrina mula sa iyo maliban sa kalayaan. Mula sa bintana, nahuli ko si Katrina na sumisilip. Ang kamay niya ay nasa kurtina. Malawak ang mata. Tumingin si Enrico sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng peke. Katrina baby, sige na. Maaari nating pag-usapan ito. Pinupuno ng tatay mo ang ulo mo ng kalokohan. Hindi siya gumalaw.
At lumapit ako, mahina at matatag ang boses. Tapos na siyang makipag-usap. Umalis ka. Nag-hover siya sandali. Ang twist ay dumating habang siya ay nanunuya. Fine, pero mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo tungkol sa pera ng matandang iyon. On it na si Carmela. Pagsisisihan mo ito. Umiikot siya sa kanyang takong. Binuksan ang pinto ng kanyang kotse at umalis. Ang tail lights ay nawala sa gabi. Dahan-dahan akong huminga. Ang bakuran ay tahimik ulit, maliban sa tunog ng ulan. Inilak ko ang pinto sa likod ko. Habang pumapasok ako, bumaling kay Katrina na nakatayo sa pasilyo, nakayakap ang braso sa sarili. Umalis na siya. Ayusin natin ang divorce papers. Kukuha tayo ng abogado first thing bukas. Tumango siya, umupo sa isang upuan sa kitchen table. Binuklat ang folder na dinala niya. Okay, pero Tay, paano kung alam niya talaga ang tungkol sa mana? Kailangan natin ng plano. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumagos sa mga kitchen blinds. Nagtatapon ng streaky shadow sa lamesa kung saan nakaupo kami ni Katrina na may mainit na tasa ng kape. Pagkatapos ng magulong pag-alis ni Enrico, ang hangin sa aming bahay ay humming pa rin sa hindi pa nalulutas na tensyon. Si Katrina ay absent-mindedly na naghahalo ng kape. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa isang walang pahingang gabi. Hindi tayo pwedeng maghintay, Tay. Ang mga papeles na ibinigay niya sa akin ay puno ng requirements. Kailangan kong mag-file ng mga papeles muna. Gawin itong opisyal. Tumango ako. Inilapag ang aking mug. Ang usok ay tumaas na parang isang belo sa pagitan namin. Tama ka. Kunin natin ang kailangan natin. Marriage certificate, IDs, anumang joint accounts. Ihahatid kita sa opisina ng abogado sa downtown. Matanda kong kaibigan. Maaasahan. Tumayo kami, gumagalaw sa bahay na may layunin. Binuksan ko ang hall closet, naghahanap sa isang kahon ng mahalagang mga dokumento. Ang aking mga daliri ay humaplos sa kupas na mga gilid ng birth certificate niya at ang aming lumang mga litrato ng pamilya. Sumali sa akin si Katrina, nagtatambak ng mga papeles sa lamesa. Ang kanyang driver's license, ang wedding license na pinirmahan namin ilang linggo lang ang nakalipas, ngayon ay isang mapait na artifact. Huminto siya sa isang snapshot mula sa reception. Siya sa gown na iyon, nakangiti si Enrico sa tabi niya, bahagyang nanginginig ang kamay niya bago niya ito itinago. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako kabulag, pero hindi na. Ibaon natin ang lahat sa isang folder, ang mga pahina ay humahagibis na parang tuyong dahon, at umalis. Bumagsak ang mga pinto ng kotse at sinimulan ko ang makina, nag-navigate sa spring traffic sa kahabaan ng bluffs. Nakatingin si Katrina sa bintana, ang sumisibol na mga puno ay blurring habang dumadaan. Paano kung lalaban siya ng marumi? Binanggit niya ang assets ulit kagabi sa text niya. Akala niya mahirap tayo. Aayusin natin iyan kapag dumating na, sabi ko, merging sa main road. Ang ugong ng mga gulong sa semento ay nagpatatag ng aking mga iniisip, nagpapaalala sa akin ng mga pagmamaneho kasama si Lolo Hilario. Ang boses niya ay nagbabala laban sa pagmamadali. Nag-flashback ang mga eksena, ang wedding toast ni Enrico. Ipinagyayabang ang mga deal at progress. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hindi sinasabing ambisyon. Binaliwala ko ito noon. Ngunit ngayon ito ay nagpapalakas ng aking pagod. Dumating kami sa opisina ng abogado sa isang downtown building. Ang parking lot ay kalahating puno ng mga sedan na tulad ng sa amin. Sa loob, ang waiting area ay amoy sariwang kape at lumang files. Ang receptionist ay kinawayan kami pabalik sa cluttered desk ni Jim, nakatambak ng mga folder at isang kalahating kinakain na donut. Si Jim, isang kalbong lalaki na mid-60s na may wire-rimmed glasses, ay tumayo para makipagkamay. Felipe, Katrina, mahirap na sitwasyon pero aayusin natin ito. Umupo. Umupo kami sa mga upuan, ikinalat ang mga dokumento sa kanyang lamesa. Ibinuklat ni Jim ang mga ito, ang panulat ay tumutunog ng ritmiko. Mga batayan para sa divorce, infidelity mula sa inilarawan mo. Mayroon tayong mga text bilang ebidensya. Mabuti. Magfa-file tayo ng dissolution ngayon. Aim for uncontested, pero maghanda para sa pushback.
Lumapit si Katrina, matatag ang boses. Nag-cheat siya. Nagsinungaling tungkol sa lahat. Gusto kong umalis ng clean. Walang laro sa alimony. Tumango si Jim, kumukuha ng mga forms mula sa isang drawer. Matalino, pumirma ka rito. Initial diyan. Ipapetisyon natin ang court. May hearing sa loob ng ilang linggo. Habang nagtatrabaho kami, tumunog ang telepono ko sa lamesa. Patuloy na nag-vibrate. Nag-flash ang pangalan ni Enrico. Tiningnan ko si Katrina na tumigas. Sagutin mo. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Pindot ko ang accept. Inilagay ito sa speaker. Ano ang gusto mo, Enrico? Ang boses niya ay umalingaw-ngaw, puno ng kamandag. Sa tingin mo matalino ka, nagfa-file na agad. Narinig ni Carmela mula sa isang kaibigan. Nasa abogado si Katrina. Makinig ka, matanda. Ihinto mo ito. Pirmahan mo ang mga papeles na ibinigay ko sa kanya o ibabaon kita sa court. Alam naming may tinatago ka. Mga utang siguro. Ibubunyag namin ang lahat. Ang mga mata ni Katrina ay kumislap. Ibubunyag ang ano? Ang affair mo? Sige Enrico, tapos na ako sa mga banta mo. Tumawa siya ng maikli at matigas. Malaking salita. Pero kapag nakita ng judge kung gaano siya ka-unstable, umalis lang ng ganoon, magkiklaim kami ng abandonment. At assets? Kukunin namin ang bahay, ang kotse, kung anumang scraps ang meron ka. May connection si Carmela. Kinawayan ako ni Jim na kumalma, ibinulong. Record this. Nanatili akong matatag. Hindi magbabago ang katotohanan dahil sa banta. Lumayo ka sa amin. Binaba ko ang tawag. Ang silid ay natahimik. Nilinis ni Jim ang kanyang lalamunan. Nakakatulong iyan sa kaso natin. Harassment. Inote ko iyan. Tapos na kaming pumirma. Ang panulat ay scratching finality sa papel. Huminga ng malalim si Katrina, bahagyang gumaan ang kanyang weight. Parang isang simula. Balik sa kotse, nagmamaneho pa uwi. Inulit ko ang kanyang mga salita. Hiding something. Naghahanap siya, pero malapit. Salamat sa Diyos para sa lockbox sa aking closet. Ang mana ay hindi pa nagagalaw. Habang pumapasok kami sa driveway, tumunog ulit ang telepono ko. Isang message mula kay Enrico. Sue, if you want, we'll win. You have no idea what's coming. Tinitigan ko ang screen, ang mga salita ay kumikinang na parang isang hamon. Ang isip ko ay nakatuon na sa mas malalim na proteksyon. Ilang araw ang nakalipas, tumunog ulit ang telepono habang naglalakad ako sa sala. Ang haring araw ay tumatagos sa mga bintana. Ang boses ni Enrico ay sumabog nang sumagot ako, mayabang at amplified. Felipe, dapat nakinig ka. Mayroon akong pinakamahusay na mga abogado, top firm sa Manila. Hihilahin nila ang iyong maliit na filing. Akala ni Katrina pwede siyang umalis. Kukunin namin ang lahat na inaakalang ang pag-arte mo sa kahirapan ay iyon lang, isang act. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Ipagyabang mo lahat ng gusto mo, Enrico. Nasa panig namin ang katotohanan. Tumawa siya ng mahina at nanunuya. Katotohanan, tulad ng kung paano si Katrina ang tumakas. Nakikipag-usap na si Carmela sa mga kaibigan. Lumalabas na nag-cold feet siya. Baka nag-stray pa nga siya muna. Nag-uusap ang mga tao sa bayang ito. Nawala ang linya, iniiwan ang isang walang laman na echo. Inilapag ko ang telepono, bumibilis ang tibok ng puso. Rumors, matalinong lason. Nang gabing iyon, isang nag-aalinlangan na katok ang tumunog sa pinto habang kumakain kami. Huminto si Katrina, ang tinidor ay nasa ere. Sino ngayon? Si Aling Rosario iyon mula sa tabi ng bahay. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakapin, may hawak na casserole dish na parang isang handog ng kapayapaan. Felipe, dear, may narinig akong mga bulungan. Sabi ni Carmela umalis si Katrina kay Enrico dahil sa wala, na unstable siya. Kahit nagpahiwatig ng affair sa panig niya, hindi ako naniniwala pero naisip kong dapat mong malaman. Sumali sa akin si Katrina sa pinto, pumula ang mukha. Kasiningalingan iyan, pinaikot niya ito para magmukha akong masama. Tumango si Aling Rosario ng may simpatiya. Akala ko rin, pero kumakalat, nakita ko rin sa neighborhood Facebook group. Ibinigay niya ang ulam, ang ceramic ay mainit,
at umalis. Sinara namin ang pinto. Si Katrina ay naglalakad na ngayon, crossed arms. Lumalaban sila ng marumi. Sa trabaho ngayon, tinanong ako ng isang co-worker kung okay ako. Sabi niya, narinig niya mula sa kaibigan ni Carmela ang tungkol sa troubles. Kailangan nating bumawi. Tumango ako, lumipat sa study ko, kung saan nagsimulang umugong ang computer. Sa ngayon, oras na para gamitin ang meron ako. Ang mga daliri ko ay lumilipad sa mga keys. Naghanap ako ng mga private investigator sa Cebu City. Discreet na mga espesyalista sa marital disputes. Isang pangalan ang lumabas. Isang dating pulis na may magagandang reviews. Nag-flashback ang mga eksena, ang pagbaon ng mga papeles ng mana ilang buwan ang nakalipas. Ang boses ni Lolo Hilario ay umalingaw-ngaw, discretion saves lives. Ang pagtago nito ay matalino. Ngayon gagamitin ko ang isang maliit na bahagi ng anonymously. Tumingin si Katrina sa balikat ko. Isang detective para maghukay kay Enrico. Oo, ebidensya ng affair niya. Anumang financial schemes, babaliktarin natin ang lamesa. Denial ko ang numero, nag-arrange ng pulong para sa susunod na araw sa isang tahimik na coffee shop sa downtown. Habang nag-uusap kami, isang anonymous text ang tumunog. She's the cheater. Watch your back. Malamang mula sa isa sa kanilang circle. Ang twist ay dumating ng gabing iyon. Narinig ni Katrina ang isang voicemail mula sa isang block number. Ang boses ni Carmela ay tumagos. Tell Felipe we'll expose the family's secrets if they don't back off. I know there's more to that old man's will. Pinatugtog niya ito para sa akin. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa kabila ng panginginig sa kanyang boses. Desperado sila, sabi ko, deleting ito, ngunit napansin ang takot sa ilalim ng kanilang pagbabanta. Nag-research pa kami, ang pag-click ng keyboard ay nagbibigay diin sa aming mga plano. Pagsapit ng umaga, nag-wire ako ng retainer fee mula sa isang separate account. Ang transaksyon ay hindi nakikita. Habang tinatapos ko ang appointment ng detective, isang court notice ang dumating sa mail. Preliminary hearing set. Ang tide ay nagbabago. Ang aking nakatagong lakas ay handa ng lumabas. Ang huling bahagi ng Abril ay nakita ako sa madilim na ilaw ng aking study sa Cebu City. Ang court notice ay bahagyang lukot sa aking kamay mula sa pagkakahawak ko ng masyadong mahigpit. Ang preliminary hearing ay nakaset para sa susunod na buwan. Isang ticking clock na nagpapalakas ng bawat anino sa silid. Inilapag ko ang papel sa tabi ng lockbox na kinuha ko sa closet. Ang metal na gilid ay malamig sa ilalim ng aking mga daliri. Sa loob naroon ang mga dokumento ng mana, 450 milyong piso. Ang legacy ni Lolo Hilario, nakatago na parang isang armas na nakareserba. Nakatingin sa mga numero, naramdaman ko ang pagdagsa ng pagpapasya. Oras na para gamitin ito ng maingat, gawing kalasag at espada ang pagiging secretive. Kinuha ko ang telepono, dinidial ang numero ng isang elite lawyer na ni-research ko online, isa na specializing sa mga family disputes at asset protection. Kumonekta ang linya pagkatapos ng 2 ring. Mr. Santos, ito si Attorney Elena Vasquez. Paano ako makakatulong? Ang boses niya ay malutong, propesyonal. Kailangan ko ng representation para sa isang kaso ng divorce na may potensyal na fraud, discreetly, at mga resources para imbestigahan ang kabilang partido. Nag-arrange kami ng pulong para sa susunod na araw sa isang tahimik na cafe sa gilid ng bayan, malayo sa mga matang mapanubok. Pagkatapos ng tawag, nag-wire ako ng isang simpleng retainer mula sa isang separate account na set up ko ng anonymously. 50,000 para sa simula. Hindi masusubaybayan sa pangunahing yaman. Ang transaksyon ay confirmed na may mahinang beep sa aking computer. Sumandal ako, ang isip ay lumilipad pabalik sa Nobyembre 2023. Si Lolo Hilario sa kanyang deathbed, ang kamay niya ay marupok sa akin. Felipe, ang pera ay para sa proteksyon, hindi para ipakita. Gamitin mo ito ng matalino laban sa mga magnanakaw ng ating kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa huling karunungan na iyon. Tumango ako, siling ang vow. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa cafe.
Ang sikat ng araw ay kumikinang sa dagat habang tumatawid ako sa tulay. Sa loob, naghihintay si Ate Elena sa isang corner booth. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali. Isang tablet ang nakabukas sa harap niya. Nagkamayan kami at ipinasa ko ang folder ng mga paunang filings. Nagtutulak si Enrico para sa mga assets na inaakala niyang wala, ngunit mayroon pa. Mga bulungan, mga banta. Gusto ko ng detective na maghukay pa. Sinuri niya ang mga pahina, dahan-dahang tumango. Matalino. May kilala akong magaling. Dating NBI, specializes sa financial trails. Ibubunyag namin ang anumang improprieties. Ang aming pag-uusap ay nagpatuloy sa mahihinang tono. Inilalahad niya ang mga strategies, counterclaims para sa emotional distress, ebidensya ng infidelity para inullify ang kanyang mga demands. Inauthorize ko ang isa pang wire para sa detective. Ang halaga ay naglaho sa digital ether. Ang mga linggo ay naging malabo habang balanse ko ang araw-araw na routines. Isang hapon sa unang bahagi ng Mayo, ang detective, isang matipunong lalaki na nagngangalang Reyes, ay nakipagkita sa akin sa isang nakakubling park bench sa downtown. Inabot niya ang isang Manila envelope. Ang seal nito ay napunit. Mga litrato, timestamps, mga pulong ni Enrico sa mga shady notaries, backdated documents na nagpapakita ng asset transfers, at involved bank records ni Carmela na nagpapakita ng bribes. Ibinuklat ko ang mga imahe. Si Enrico sa isang madilim na opisina na pumipirma ng mga papeles sa isang nakangiting notary. Isang twist ang dumapo sa akin. Isang litrato ang nagpakita sa kanya na tumitingin sa isang file na may label na Sanders Estate Inquiry. Mas malapit sila kaysa sa inakala ko, naghahanap sa public records para sa will ni Lolo Hilario. Ginto ito, bulong ko, umungol si Reyes. Sapat na para ilantad ang forgery sa court, pero play it close. Huwag mo silang itip off. Sinuri lahat ni Atarsha. Elena, sa aming susunod na sesyon sa kanyang opisina, ang tambak ng mga reports ay lumalaki sa kanyang lamesa na parang isang kuta. Ihahawak namin ito para sa hearing. Hayaan muna silang mag-overextend. Pumirma ako para sa mas maraming funds. Inilak ang natitirang milyon ulit. Isang simbolikong gawa ng pagpigil sa gitna ng bagyo. Habang papalapit ang hearing, nagmaneho ako papunta sa courthouse para sa isang pre-trial conference. Ang stone facade ng gusali ay nakaharap sa nagtitipong mga ulap. Sumakay sa akin si Katrina, ang kanyang kamay ay nasa aking braso. Handa na tayo, Tay. Nagpark kami at umakyat sa mga hakbang. Ang bigat ng mga files sa aking briefcase ay isang pangako ng pagbabayad. Sa loob, ang pasilyo ay umalingaw-ngaw sa mga yapak, humantong sa pinto ng courtroom. Pagpasok namin sa courtroom, ang liwanag ng maagang tag-init ay sumasala sa matataas na bintana. Higit sa 1 taon na ang nakalipas mula noong kasal, mga buwan ng testimony, pagkaantala sa panig ni Enrico, at ang aming tahimik na pag-iipon ng ebidensya. Kami ni Katrina ay gumugol ng oras sa mga strategy sessions sa opisina ni Ate Bao. Elena, anxious evenings na nanonood ng balita, at simpleng routines tulad ng pagkain ng hapunan ng magkasama upang mapanatili ang aming katinuan. Ngayon, nakaupo sa matitigas na bangko, pinanood ko ang paglalahad ng trial. Ang pulso ko ay matatag ngunit maingat. Ang judge, isang istriktong babae, ay tinawag ang kaso. In re Dissolution of Marriage, Katrina Santos versus Enrico Harland. Nakaupo si Enrico sa kabilang aisle kasama si Carmela. Ang kanilang abogado ay isang slick man na nakasuot ng tailored suit. Ipinasumpa ng baif ang unang witness, ang notary, isang lalaking mukhang nerbyoso na umupo sa stand, naglalaro sa kanyang tie. Lumapit ang abogado ni Enrico, ang boses ay makinis at nagtatanong, Mr. Klene, ilarawan mo ang dokumento na nanotarize mo para kay Mr. Harland. Nilinis ni Klene ang kanyang lalamunan, tumitingin kay Enrico. Ito ay isang property transfer agreement. Pumirma si Mr. Harland at ang kanyang asawa nagbibigay sa kanya ng rights sa mga family assets. Verify ko ang mga identities, stamped it official. May mga bulong na kumalat sa mga tao. Sumikip si Katrina sa tabi ko, bumulong, iyan ay forged. Hinding-hindi ako pumirma ng kahit ano.
Hinaplos ni Ate Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa stand. Mabilis na dumating ang cross-examination. Tumayo si Ate Elena. Ang kanyang takong ay tumutunog sa sahig. Mr. Klene, ang dokumentong ito ay may petsang bago ang kasal. Ngunit ang mga records ay nagpapakita na hindi ka licensed noon. Maaari mo bang ipaliwanag? Umusod siya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Siguro nagkamali. Naaalala ko ang pagpirma ng malinaw. Nagpilit si Ate Elena. Ipinasa ang isang litrato. Nakita ng aming mga detective ito. May timestamp. Ito ay ikaw na tumatanggap ng pera mula kay Mrs. Harland ilang araw bago. Bribe siguro? Mabilis na umalma ang abogado ni Enrico. Objection, speculative. Ngunit overruled ng judge, ang kanyang tingin ay tumalas. Sagutin mo ang tanong. Nauutal si Klene. Nag-iisa lang iyon, walang kaugnayan. Natahimik ang silid. Ang tunog ng mga bangko ay nagpapalakas ng kahinaan ng kasinungalingan. Nagtestify si Carmela pagkatapos. Ang kanyang postura ay matigas. Ang boses ay puno ng pangungutya. Unstable si Katrina mula pa sa simula. Umalis bigla, nagpakalat ng mga bulungan tungkol sa anak ko. Yung transfer, pumayag siya ng verbally. Formalize namin ito para sa proteksyon. Matalino namang sumagot si Ate Elena. Proteksyon mula saan? Ang infidelity ng iyong anak? Mayroon kaming mga printouts na nagpapatunay na hindi. Ipinakita niya ang mga printouts, ang papel ay humahagibis habang sinuri ng judge ang mga ito. Lumapit si Enrico habang recess, bumulong sa kabilang aisle. Sumuko ka, Felipe. Kukunin namin ang lahat. Bahay, savings. Ang salita ni Katrina laban sa amin. Tiningnan ko siya ng pantay. Ang salita ay guguho sa ilalim ng katotohanan. Ang mga flashback sa mga report ng detective ay umalingaw-ngaw. Bribes na traced sa mga account ni Carmela. Ang mga affairs ni Enrico na documented ng detalyado. Balik sa session, ipinagmalaki ng kanilang abogado ang isang character witness, isang kasamahan na naninira kay Katrina. Impulsive siya, tumakas ng walang dahilan, siguro nagtatago ng sarili niyang mga sikreto. Kinuyom ni Katrina ang kamay ko, ang kanyang pagpapasya ay nagniningning. Binuwag ito ni Ate Elena. At nasaksihan mo ito o narinig mula kay Mr. Harland? Ang twist ay dumapo sa gitna ng testimony. Si Klene ay nabalisa sa ilalim ng cross-examination. Ipinakita ni Ate Elena ang isang recorded confession na nakuha ng legal ng aming detective kung saan inamin ni Klene ang pag-forge ng pirma para sa bayad. Tinanggap ng judge ang recording bilang ebidensya. Ang paghinga ay napuno sa hangin. Ang judge ay pinatigil ang gulo. Lumapit si Ate Elena sa bench. Ang inyong honor, mayroon pa kami. Financial trails na nagpapatunay ng premeditated fraud. Tumayo siya kasama ang aming folder. Ang silid ay tumitigas habang lumalapit siya. Ang mga papeles ay handa na para ibunyag ang kanilang web. Tumayo si Ate Elena sa courtroom ng Cebu City noong Mayo. Ang kanyang folder ng mga patunay ay hawak na parang isang bandila ng katotohanan. Ang judge ay lumapit. Ang kanyang mga salamin ay nakapatong sa kanyang ilong habang ang gallery ay naghihintay. Ang inyong honor, ang mga exhibits na ito ay nagbuwag sa kanilang mga claim, matatag na ipinahayag ni Ate Elena. Ipinasa niya ang tambak, mga detective reports, bank statements na nag-trace ng bribes, audio transcripts mula sa mga nakatagong recording. Ibinuklat ng judge, ang mga pahina ay bumubulong sa ilalim ng kanyang mga daliri. Umusod si Enrico sa kanyang upuan, pumutla ang mukha, habang si Carmela ay kumapit sa armrest. Tumalon ang kanilang abogado. Objection, chain of custody unclear. These could be fabricated. Overruled, matalim na sabi ng judge. Proceed, Miss Vasquez. Tumango si Ate Elena, nag-project ng isang audio clip sa pamamagitan ng mga courtroom speakers. Ang boses ni Klene ay umalingaw-ngaw. Yeah, I'll backdate it for the right price. Make it look legit. Mga gasps ang umalingaw-ngaw mula sa mga bangko. Si Enrico ay lumapit kay Carmela, bumulong ng madalian, ngunit sinaway niya ito. Nakaupo ako sa tabi ni Katrina.
Ang kamay ko ay nasa kanya, nararamdaman ang bilis ng pulso niya. Nag-flashback ang mga eksena. Ang tawag ni Reyes ilang linggo ang nakalipas na nagdedetalye ng recording na iyon. Got him on tape, sabi niya. Ngayon nagbunga ito, huminto ang judge, pinindot ang kanyang panulat ng ritmiko. Ang ebidensyang ito ay nagpapahiwatig ng perjury at fraud. Ang property transfer ay invalid, stricken from record. Bumaling siya, decline sa stand. Kinontra mo ang sarili mo kanina, ipaliwanag. Bumulong siya, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Nagkamali, pinilit nila ako. Nagprotesta ang panig ni Enrico, ang kanyang abogado ay bahagyang binagsak ang kamao sa lamesa. Entrapment ito, hinihingi namin ang mistrial. Denied, sagot ng judge. Ang kanyang gavel ay tumunog ng isang beses. Bukod pa rito, re-refer ko ito sa district attorney para sa mga charges ng forgery at bribery laban kay Mr. Harland, Mrs. Harland at Mr. Klin. Tumayo si Carmela bigla. Ang boses ay tumaas. Hindi mo ito pwedeng gawin. May mga dahilan kami. Proteksyon mula sa kanilang instability. Mabilis na sumagot si Attorney Elena. Mga dahilan tulad ng kasakiman. Ang inyong mga financial trails ay nagpapakita ng premeditation. Naghahanap ng mga assets na inakala ninyong umiiral. Inilatag niya ang mas maraming patunay. Mga emails na nagpaplano ng notary scheme na dated bago ang kasal. Ang twist ay lumabas habang ang audio ay nagpatugtog ng pangalawang clip. Ang boses ni Carmela. Once we secure the inheritance through marriage, we'll flip it. Lalong tumigas ang silid. Lumakas ang mga bulungan. Si Enrico ay bumagsak. Inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. No, that's taken out of context. Mahina niyang bulong. Sinuri ng judge ng tahimik sandali. Divorce granted to petitioner. Walang asset division sa respondent. Court costs kay Mr. Harland. Bailiff. Escort Mr. Klene para tanungin. Tumayo si Klene nang nanginginig. Ang mga cuffs ay tumunog habang lumapit ang security. Habang nagtatapos ang session, nagpalitan kami ng tingin ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghihiganti. Ang akin ay sa tahimik na tagumpay. Kinuha namin ang aming mga gamit, lumabas sa pasilyo kung saan kumupas ang mga echoes ng gavel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa aking braso bilang pasasalamat. Naglakad kami pababa sa mga hakbang ng courthouse sa sikat ng araw ng huling bahagi ng Mayo ng Cebu City. Ang init ay tumatagos sa aming mga damit na parang isang ginhawa pagkatapos ng lamig ng komprontasyon. Huminto si Katrina sa ibaba, bumaling sa akin na may malalim na hininga. Tay, hindi ko alam kung paano natin na-afford si Ate Elena at ang detective. Siguro scraped mo ang bawat sentimo. Hayaan mo akong bayaran kita. Mahina akong ngumiti. Ginabayan siya papunta sa kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Hindi na kailangan, mayroon pa akong sasabihin. Pumasok kami sa mga upuan, ang makina ay umugong habang umaalis ako. Ang pamilyar na mga kalye ay dumadaan, ang mga namumulaklak na puno ay nakahanay sa daan pa uwi, isang kaibahan sa bagyo na nalampasan namin. Ang pagmamaneho ay lumipas sa maalalahanin na katahimikan. Ang tingin niya ay sa bintana, ang akin ay sa horizon. Sa bahay, umupo kami sa sala, ang kumukupas na ilaw ay nagtatapon ng golden hues sa pamamagitan ng mga kurtina. Tumayo ako, lumipat sa study desk kung saan naghihintay ang lockbox. Katrina, umupo ka. Oras na para malaman mo. Umupo siya sa gilid ng sofa, nakakunot ang noo. Alamin ang ano, marami ka nang nagawa. Pinalaki mo akong mag-isa, nilabanan ito. Inunlock ko ang kahon, inilabas ang sobre na may markang estate of Hilario Santos. Lolo Hilario left us secure. 450 milyong piso mula sa kanyang mga investments. Namatay siya noong huling bahagi ng 2023, tanda mo? Itinago ko ito pagkatapos ng pagbasa ng will. Pakiramdam ko may gulo kay Enrico. Lumawak ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay lumipad sa kanyang bibig. 450 milyong piso. Tay, bakit mo itinago? Naghirap tayo. Mga bills, ang bahay. Umupo ako sa tabi niya, ikinalat ang mga papeles sa coffee table. Para sa proteksyon.
Binalaan ako ni Lolo Hilario sa kanyang deathbed. Users will come sniffing. Ang silid sa ospital na yon, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Umalingaw-ngaw sa kanyang mga pangingisda kasama kami, nagtuturo ng pag-iingat. Nang nagtanong si Enrico sa mga dinner, nakangisi tungkol sa futures, alam kong ang pagtago nito ay nagligtas sa amin mula sa kanilang grasp. Sinundan niya ang mga numero, umaalpas ang luha. Sa buong oras na ito, hinayaan mo silang isipin na mahirap tayo, tinitiis ang kanilang mga panunukso para sa akin. Palagi para sa iyo, mahina kong sabi, niyakap siya. Ang kanyang mga balikat ay nakaka-relax sa akin. Nag-flashback ang mga eksena sa cozy den ni Lolo Hilario. Ang mga chess pieces ay tumutunog habang nagbabahagi siya ng mga kwento ng matatalinong deal. Binuo niya ito ng tahimik para sa pamilya. Ngayon, sa atin ito para magpagaling, para bumuo. Ang twist ay dumating habang binuklat niya ang isang pahina. Nakakita ng isang note sa sulat kamay ni Lolo Hilario. Felipe, tell Katrina when safe. Legacy of strength, not just money. Tumawa siya habang umiiyak. Alam niya, ang mga kwento na sinabi niya sa akin noong bata pa ako tungkol sa pagtukoy ng mga fake, nagkonekta ang lahat. Nag-usap kami hanggang gabi, nagbahagi ng mga alaala habang umiinom ng tsaa. Ang usok ay umiikot na parang nabitawang mga pasanin. Ano ngayon? Tanong niya, umaasa ang boses. Sa pera na ito, pwede tayong magsimula ulit. Siguro isang biyahe tulad ng mga lakes na mahal niya. Tumango ako, kumukuha ng mga lumang albums mula sa shelf. Mga litrato ang tumilapon. Kaming tatlo sa mas masayang panahon. Habang binubuklat namin ang mga pahina, ang future ay lumabas sa harap namin. Nakatali sa walang hanggang mga koneksyon at matibay na kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Wakas ang kwento. Simula ng kwento, nang ikasal ang anak kong si Katrina, itinago ko ang katotohanang nagmana ako ng 450 milyong piso mula sa lolo niya, ang aking yumaong ama. Salamat sa Diyos at hindi ako nagsalita dahil pagkatapos ng kasal, dumating ang asawa niya kasama ang isang notaryo at hiningi ang lahat. Wala siyang ideya kung sino ang kinakalaban niya. Ngumiti lang ako at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanilang mata at nagpanginginig sa kanilang kamay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng aming simpleng bahay sa Cebu City habang si Katrina ay nakaharap sa akin na may apoy sa kanyang mga mata. Enero 2024 noon, at ang pagtatalo ay sumabog na parang bagyo na hindi ko nakita na paparating. Hawak niya ang isang mock wedding invitation. Ang makintab na papel ay lukot sa kanyang pagkakahawak. Tay, magpapakasal ako kay Enrico, gusto mo man o hindi, sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa paghamon. Naglakad ako pabalik-balik sa luma naming karpet, ang kamao ko ay nakakuyom. Paano kami napunta rito? Ilang linggo lang ang nakalipas. Sa awkward family dinner na iyon, minamaliit ni Enrico ang dati kong trabaho sa engineering. Tinawag itong quaint na may ngisi na nagpainit ng dugo ko. Nanahimik ako noon para kay Katrina. Pero Chloe, mayabang siya, makasarili. Nakita ko kung paano niya trinatrato ang ibang tao, tulad ng text niya sa iyo noong nakaraang buwan, na tinawag niyang cute ang mga ideya mo. Hindi siya para sa iyo. Ibinato niya ang imbitasyon sa coffee table, kung saan ito dumausdos, at napatumba ang nakadisplay na litrato naming tatlo. Ako, si Katrina, at ang yumaong nanay niya, si Elena, mula sa masayang panahon. Nabasag ang salamin sa pagtama. Isang matalim na tunog na sumasalamin sa lamat sa aking puso. Nagseselos ka lang dahil masaya na ako. Wala na si mama sa loob ng 15 taon, tay. Pinalaki mo akong mag-isa pero kailangan ko na ang sarili kong buhay ngayon. Mahal ako ni Enrico. Nag-propose siya sa biyahe namin sa Bohol, tanda mo? Huwag ka nang makialam. Kinuyom ko ang gilid ng lamesa sa kusina
Namumuti ang buko-buko ng aking kamay. Baha ng alaala ang pumasok sa isip ko. Si Katrina, nung bata pa, pagkatapos ng aksidente ng kanyang ina, kumakapit sa akin sa mga walang katapusang gabi. Ang tatay ko, ang lolo niya, si Lolo Hilario, ay umalalay noon, dinadala kami sa pangingisda sa baybayin. Tinuturuan siyang mag-chess sa kanyang cozy den, palaging bumubulong ng payo tungkol sa pagtukoy sa mga mandaraya sa buhay. Namatay siya 2 buwan lang ang nakalipas sa edad na 80, iniwan sa akin ang napakalaking mana, 450 milyong piso mula sa kanyang matatalinong investment sa real estate. Binalak kong sabihin kay Katrina sa kalaunan, ngunit ngayon sa nagmamadaling kasal na ito, hindi, may pakiramdam akong hindi tama. Katrina, pakiusap ko, lumapit. Pag-isipan mo, 1 taon pa lang kayong magkakilala. Bakit nagmamadali? Ang mukha niya ay napilipit sa galit, umaalpas ang luha. Dahil mahal ko siya, at kung hindi mo ako susuportahan, huwag kang pumunta sa kasal. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa sabit sa tabi ng pinto. Ang tela ay humahagibis na parang isang huling paalam at nag-walk out sa malamig na gabi. Bumagsak ang pinto, umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Bumagsak ako sa armchair, nakatitig sa basag na litrato sa sahig. Sumikip ang dibdib ko sa pinaghalong galit at kalungkutan. Ang pagpapalaki sa kanya ay ang lahat sa akin, nagtitipid sa aking pensyon, pagkatapos mag-retire ng maaga para makasama siya sa kanyang mga school plays, sa kanyang mga heartbreaks. Tumulong si Lolo Hilario sa mga bills, palaging sinasabi, protektahan mo ang dugo mo, Felipe. Pamilya lang ang meron tayo. At ngayon itong si Enrico na may flashy na trabaho sa real estate at ang mapagmataas niyang ina, si Carmela, na tinitingnan ang aming bahay na parang hindi namin ito karapat-dapat. Kinuha ko ang litrato, pinupunasan ng mga bubog. Siguro nagkamali ako. Siguro ambisyoso lang talaga siya. Pero sa kaibuturan, isang buhol ang nabuo sa sikmura ko. Masakit ang mga salita ni Katrina, pero hindi ko siya hahayaang mahulog sa bitag. Ang mga papeles ng mana ay nasa desk drawer ko. Hindi pa nagagalaw simula noong tawag ng abogado. Salamat sa Diyos at hindi ko pa ito nabanggit. Kung alam ni Enrico, hindi. Itatago ko muna ito para sa kanyang kaligtasan. Nang matapos ang sesyon, nagpalitan kami ng tingin ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghihiganti, ang akin ay sa tahimik na tagumpay. Naglakad kami pababa sa mga hakbang ng court sa sikat ng araw ng huling bahagi ng Mayo ng Cebu City. Ang init ay tumatagos sa aming mga damit na parang isang ginhawa pagkatapos ng lamig ng komprontasyon. Huminto si Katrina sa ibaba, bumaling sa akin na may malalim na hininga. Tay, hindi ko alam kung paano natin na-afford si Ate Maura Elena at ang detective. Siguro scraped mo ang bawat sentimo. Hayaan mo akong bayaran kita. Mahina akong ngumiti. Ginabayan siya papunta sa kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Hindi na kailangan. Mayroon pa akong sasabihin. Pumasok kami sa mga upuan. Ang makina ay umugong habang umaalis ako. Ang pamilyar na mga kalye ay dumaraan. Ang mga namumulaklak na puno ay nakahanay sa daan pauwi. Ang pagmamaneho ay lumipas sa maalalahanin na katahimikan. Sa bahay, umupo kami sa sala. Ang kumukupas na ilaw ay nagtatapon ng golden hues sa pamamagitan ng mga kurtina. Tumayo ako, lumipat sa study desk kung saan naghihintay ang lockbox. Katrina, umupo ka. Oras na para malaman mo. Umupo siya sa gilid ng sofa, nakakunot ang noo. Alamin ang ano, marami ka nang nagawa. Pinalaki mo akong mag-isa, nilabanan ito. Inunlock ko ang kahon. Inilabas ang sobre na may markang Estate of Hilario Santos. Lolo Hilario left us secure. 450 milyong piso mula sa kanyang mga investments. Namatay siya noong huling bahagi ng 2023. Tanda mo? Itinago ko ito pagkatapos ng pagbasa ng will. Pakiramdam ko may gulo kay Enrico. Lumawak ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay lumipad sa kanyang bibig. 450 milyong piso? Tay, bakit mo itinago? Naghirap tayo. Mga bills, ang bahay. Umupo ako sa tabi niya, ikinalat ang mga papeles sa coffee table. Para sa proteksyon,
Binalaan ako ni Lolo Hilario sa kanyang deathbed. Users will come sniffing. Ang silid sa ospital na iyon, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Umalingaw-ngaw sa kanyang mga pangingisda kasama kami, nagtuturo ng pag-iingat. Nang nagtanong si Enrico sa mga dinner, nakangisi tungkol sa futures. Alam kong ang pagtago nito ay nagligtas sa amin mula sa kanilang grasp. Sinundan niya ang mga numero, umaalpas ang luha. Sa buong oras na ito, hinayaan mo silang isipin na mahirap tayo, tinitiis ang kanilang mga panunukso para sa akin. Palagi para sa iyo, mahina kong sabi, niyakap siya, ang kanyang mga balikat ay nakaka-relax sa akin. Nag-flashback ang mga eksena sa cozy den ni Lolo Hilario, ang mga chess pieces ay tumutunog habang nagbabahagi siya ng mga kwento ng matatalinong deal. Binuo niya ito ng tahimik para sa pamilya. Ngayon, sa atin ito, para magpagaling, para bumuo. Ang twist ay dumating habang binuklat niya ang isang pahina, nakakita ng isang note sa sulat kamay ni Lolo Hilario. Felipe, tell Katrina when safe. Legacy of strength, not just money. Tumawa siya habang umiiyak. Alam niya, ang mga kwento na sinabi niya sa akin noong bata pa ako tungkol sa pagtukoy ng mga fake. Nagkonekta ang lahat. Nag-usap kami hanggang gabi, nagbahagi ng mga alaala habang umiinom ng tsaa. Ang usok ay umiikot na parang nabitawang mga pasanin. Ano ngayon? Tanong niya. Umaasa ang boses. Sa pera na ito, pwede tayong magsimula ulit. Siguro isang biyahe tulad ng mga lakes na mahal niya. Tumango ako, kumukuha ng mga lumang albums mula sa shelf. Mga litrato ang tumilapon. Kaming tatlo sa mas masayang panahon. Habang binubuklat namin ang mga pahina, ang future ay lumabas sa harap namin. Nakatali sa walang hanggang mga koneksyon at matibay na kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Lolo Hilario left us secure. P450 million peso from his investments. He passed in late 2023, remember? I hid it after the will reading, sensing trouble with Eric. Her eyes widened, hands flying to her mouth. 450 million. Dad, why keep it secret? We struggled. Bill's the house. I sat beside her, spreading the papers on the coffee table, their crinkles filling the quiet room. For protection, Grandpa warned me on his deathbed. Users will come sniffing. That hospital room, his voice weak but firm, echoing his fishing trips with us, teaching caution. When Eric probed at dinners, smirking about futures, I knew hiding it saved us from their grasp. She traced the figures, tears welling. All this time you let them think we were broke, endured their jabs. For me, always for you, I said softly, pulling her into a hug, her shoulders relaxing against mine. Flashbacks woe in Grandpa's cozy den, chest pieces clacking as he shared stories of savvy deals, his eyes twinkling. He built it quietly for family. Now it's ours to heal, to build. The twist came as she flipped a page, finding a note in Grandpa's handwriting. Philip, tell Chloe when safe. Legacy of strength, not just money. She laughed through tears. He knew those stories he told me as a kid about spotting fakes. It ties together. We talked into the evening, sharing memories over tea, steam curling like released burdens. What now? She asked, voice hopeful. With this, we can start fresh. Maybe a trip like those lakes he loved. I nodded, gathering old albums from the shelf, photos spilling out, us three in happier times. As we leafed through the future unfolded before us, bound by enduring ties and hard-won peace. If you like this story, please like this video, subscribe to the channel, and share your impressions of this story in the comments. To listen to the next story, click on the box on the left. Thank you for watching.